Hello guys, welcome to my vlog. So sa video ito guys, sasagutin lang natin yung mga katanungan kung saan ba tayo mas nakakatipid pagka magpapakisame tayo. Yung gamit ba yung kahoy na pang ceiling joist o di kaya yung metal faring. So yan yung pag-uusapan natin ngayon guys. So unahin natin yung kahoy guys. Pagka magkikisame ka gamit yung kahoy, halimbawa yung area ng lalagyan mo ng kisame is 8 feet by 12 feet. Ayan. So na-compute ko na guys. Ang distance kasi pag kahoy yung ginamit mo, kadalasan yung distance ng ceiling joist is 2 feet. Ayan. Mula dito 2 feet yan, 2 feet dito, ganun din dito. Kumbaga kwadrado siya na 2 feet. Ayan, para mabilis tayo, ayan, na-compute ko na kung ilang kahoy yung kakailanganin natin. Bali 12 yung pagganito niya, 12 feet, so 1, 2, 3, 4, 5. Bali 5 ito, 2x2 by 12 feet, 5 pieces. Ayan, tapos yung ano naman guys, ayan, ito yung mga may 8 feet yan. Kasi 8 feet nga dito, 8 by 12 feet nga yung lalagyan mo ng kisame. So yung kahoy naman na kakailanganin mo dyan is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 pieces sana, 2 by 2 by 8 feet, 7 pieces. Nagdagdag lang tayo ng ano guys, ng 3 piraso para sa hanger. Yan, para makuha mo yung pagkatuwid ng kahoy. Yan, pag gagamitin nating panghanger yung 3. Kaya naging 10 piraso na 2 by 2 by 8 feet. Ayan. Tapos, ang kakailanganin mong plywood dyan is, kumbaga kahit plywood o di kaya hardiplex, yan, hardyboard, cement board, is pareho lang na, ano yan, kasi ang lapad ng plywood is 4 feet by 8 feet. So, magiging 4, 8, 12. So, magiging 3 plywood siya guys. Ayan. Mapa-plywood man yan o di kaya cement board. Tapos ito yung mga kakailanganin mo pa. Pag kahoy yung ginamit mo, kailangan mo ng finishing nail, pampako dun sa marine plywood. Tapos yung concrete nail, pangpako mo dito papunta sa pader, yung kahoy. Yan, yung ipapako mo sa pader. Tapos yung common nail para naman dito sa mga ceiling joist yan, yung 3 inches saka 2 inches. Yan kasi yung mga ginagamit ko. Tapos ito na rin yung mga ano guys, yung mga presyo niya. Dito sa amin kasi, naglalaro yan sa yung palutsina, kung tawagin namin, yung pine wood, is nasa 43 to 45 pesos yung per board foot nun. So na-compute ko na siya. Ito yung magiging presyo niya. Yung 2x2 by 12 is na 5 piraso is 900 pesos. Tapos yung 2x2 by 8 na 10 piraso, 1,200. Ayan. Tapos yung plywood, ayan, tingnan nyo na lang, 1,500. Finishing nail. Ayan, hindi, yung mga presyo na ito guys is yung mga presyo dito sa amin. So, yung kinalabasan niya lahat sa materyales is 3,870 pag kahoy yung ginamit mo. Ayan. So, ito yung pagkakaiba niya guys sa sa metal faring kasi yung distance nito is 2 feet by 2 feet. Yan, kwadrado. So, yung pagka yung ginamit mo is 3,870 sa area na 8 by 12 feet. So, ngayon, punta naman tayo dito sa may metal faring. Tingnan natin yung magiging diferensya niya. So, ito. Ito yung metal faring, guys. Kumbaga dito kanina is, 24 inches yung pagitan. Dito sa metal faring, guys, 16 inches yung magiging pagitan nito. Ayan. Pero yung magiging palibot nito guys is wall angle yung ilalagay natin. Yan, wall angle. Bale, 5 piraso yan guys na 3 meters yung haba kasi kukulangin yung 4 lang. Kaya 5 na wall angle. Tapos ito na yung mga metal faring. Yan, 16 inches yung pagitan yan. Metal faring. So, na-compute ko na siya, 4 pieces yung kailangan natin. Tapos yung carrying channel, ito yung carrying channel guys. Ilalagay ito sa ibabaw ng ibabaw ng metal faring. Siya yung magbubuhat sa faring. Ayan, carrying channel. Bale, 2 yung kakailanganin natin dyan guys. May sobra na yung 2. Pero nagdagdag pa ako ng isang carrying channel. Magiging 3. Gawa ng gagamitin natin siyang pang hanger. Ayan, pang hanger din.
Tapos, ito, lahat kasi pag ako kasi gumagawa guys, lahat ng sa may carrying channel, saka dun sa may tawag dito, metal paring, dalawa yung clip na, W clip na linalagay ko. Kaya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pieces times 2, pati dito is 32 pieces kasi kabilaan yung linalagyan ko. Tapos yung blind rivet natin guys is yung size nya, ayan, 532 by 1/2. Yan yung ginagamit kong pang rivet dito sa, mula sa wall angle papunta sa metal faring. Ayan, yung mga sa carrying channel galing sa W clip, ayan, kahit sa pang hanger, yan yung ginagamit ko, yung 532 by 1/2 na blind rivet. Yung 532 by, ito naman guys, blind rivet na 532 by 3/4, ginagamit ko yan sa pagre-rivet ng ano na, plywood papunta sa metal paring. Saka yung isa pa, yung sa walling, yan, blind, binabarinahan ko yung wall angle saka yung pader, yan, binabarinahan ko yon. Tapos rivet na rin yung ginagamit ko doon na 3/4, mas mahaba siya ng konti. Okay, hope na nakuha nyo. Tapos yung sa plywood naman guys, pareho lang, kasi pareho lang naman yung area na 8 feet by 12 feet. Ngayon, na total ko na rin siya. Ayan. So, ang kabuuang total niya, inulit ko yung presyong kinuha ko dito is yung presyo dito sa amin. Kasi hindi naman tayo pare-pareho ng presyo kung nasaan kayo. Saka yung marine plywood na to guys is yung Nebraska brand na 4.5 yung kapal. 500 yung isa dito sa amin. Ayan, ewan ko lang kung yan sa inyo. So, dito sa metal faring is 3,252. Ayan. Tapos yung sa kahoy is 3,870. So, bale makakasave ka ng ano guys, ng 618 pag metal faring yung ginamit mo. Sa ganitong area lang guys, 8 feet by 12 feet lang. How much more kung malawak yung area, di ba? So, mas malaki yung matitipid mo talaga pagka metal faring yung ginamit mo. Okay? Ayan. So, hope na nagkaroon kayo ng idea. Ayan, para sa mga magkikisame dyan, kung ano ba yung mas maganda. Ang kagandahan pa dito sa metal faring guys is hindi na siya aanayin. Hindi na siya tatamaan ng mga ano dyan, wood borer na yan. Gawa ng metal na nga siya, metal faring. So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood sa mga vlogs ko. Please subscribe to my YouTube channel para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Pahit na rin ng notification bell, saka palike na rin. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Paalam!